Hello, welcome again to my channel, and this time I will teach you how to read the psychrometric chart. So first thing, syempre dapat alam natin muna kung ano meron dito sa psychrometric chart. Okay? So ayan, umpisa natin, no? Normally ang binibigay na given sa atin is the dry bulb and the wet bulb temperature. So the dry bulb temperature, as you can see on this dry bulb temperature, ito yan, no? 40, 45, 35, 30, 25, 20. So bawat isang line, this is 21, 22, 23, 24, 25. Okay, that is the dry bulb temperature. And then the wet bulb temperature naman, ito nakalagay dito. Wet bulb temperature is the diagonal temperature line. Okay? So kung i-zoom natin konti dito, yan. So ito yung 20. Ito yan, diagonal line, 20, 21, 22, 23, 24, and then 25. So that is the wet bulb temperature. Okay? And then, the humidity ratio. This one. Humidity ratio in kilogram moisture per kilogram dry air. So, meron ding psychrometric chart na English units, no? So, ito ay kilograms moisture per kilogram dry air. So, ang humidity ratio natin dito, no, zoom natin. Ayan. So, simula sa 0.001, 0.002, 0.003, and so on. So, yung pagitan nila dito ay 1, 2, 3, 4, and 5. No? 5 yung pagitan nila. Divide natin sa 5 yung 10, that is 2. So, meaning, itong sumunod sa kanya is 0.0052. And this one, sunod na line is 0.0054. Yan. And yung sumunod, pangatlo, no? Same lang, 0056, pang-apat, 0058, and then tsaka siya magiging 006. No? So, bawat linya ng humidity ratio is 0.0002 ang dagdag natin, no? Okay, bago siya dito maging 0.006. So, anywhere dyan sa humidity ratio. And then, sunod nating may kita dito sa psychrometric chart, yung curve line, yung relative humidity, yung RH natin. No? Relative humidity. So, meron siyang 10%, 20%, 30%, 40%, hanggang 100%. So, syempre, pag gumit na dito, alam natin na 25% siya. No? Okay? And ito, no, ito yung pinaka 100% niya. And this is also called the saturation line. Where dyan na mag-i-start mag-condense yung air, yung water vapor na nasa hangin. Okay? Ayan. Or, dahil nandiyan na tayo, no, dito rin, yung temperature, ito, yung temperature na parang sa wet bulb, pero nasa curve siya, nasa 100% RH siya. Ang tawag natin dyan ay the dew point temperature. Yung dew point temperature is the temperature where the water vapor condenses, no? O babalik siya sa pagiging tubig, yung water vapor. Okay? And then, ito na, nandito na rin naman, yung enthalpy natin in kilojoule per kilogram of dry air. Ito yan, 30, 40, tas tig-10 yung ano niyan, no? Yung bilang ng linya. So, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yan, that is 40 kilojoule per kilogram of dry air. So, that is enthalpy. And then, we have the specific volume, which is in cubic meter per kilogram dry air. So, ito medyo malaki yung agwat niya, no? Yung una, 0.84. Ito, 0.85. Ito, 0.86. Siyempre, pag gumit na ulit, no? Doon na natin pwedeng gamitan. No? Hatiin nyo muna. Pag nasa taas, hatiin pa natin ulit. No? Pwede tayong maglagay ng imaginary lines dyan, no? Para makuha natin yung property.
ng air given dry bulb and wet bulb or any other given pa, no? Okay. So, meron pa ba tayo nakalimutan? So, meron tayong review natin. Dry bulb sa baba. Ito, dry bulb temperature. Wet bulb, yung diagonal temperature. Wet bulb temperature. Meron tayong humidity ratio, or another term of humidity ratio is the specific humidity. And then, meron tayong specific volume. And then the relative humidity. And yung saturation temperature, yung nandito sa 100%, ang temperature niyan is also the dew point temperature. No? Mamaya may example tayo kung paano natin malalaman yung dew point. And of course, the enthalpy. No? Okay, so complete na. Example tayo. No? Example, meron tayong dry bulb na 30 degrees Celsius. And meron tayong wet bulb na 25 degrees Celsius. Example lang naman, no? Okay. So, una natin titingnan is the dry bulb temperature. Ito yung vertical. Ito. Yan. 20, 25, 30. Sa 30, may eksakto, no? So, gagawa lang ako ng linya dyan sa 30. Gawa akong line. Yan. Wait. Sorry. So, line 30. Extend ko lang. Yan. Yan. Extend ako dito until makuha ko yung 25. Ayan. So, extend ko pa. Yan. Okay. Ayan. And then, dodrawing naman ako ng ibang kulay for the wet bulb. 25. 25 yung given natin. Wala. So, dry bulb is 30. Wet bulb is 25. So, itong 25, pwede natin yung drawingan ulit ng diagonal. So, this is 25. Okay? Basta ka lang, no? Karoon ka ng intersection. Okay? So, once na-intersect na natin, ito na yung no? Ito na yung property ng air. 30 degree wet bulb and 25 degree dry bulb. Ulitin natin, no? 30 degree dry bulb and 25 degree wet bulb, no? Yan. Ulitin natin. Nawala yung given kasi natin, no? Dry bulb is 30 degrees Celsius and wet bulb 25 degrees. Ayan. Okay, so unahin natin kunin si specific humidity or humidity ratio, no? So, paano natin siya kukunin? So, gagawa ulit ako ng line. Ibahin natin kulay o kulay purple. Ayan. So, from this, no, yung intersection niya, from the intersection, so, sobrahan ko lang onte, no? Kasi yan eh. Yan, di ba? From this intersection, yan, i-project ko siya hanggang, syempre, diretso lang. So, nagkataon sakto, no? Yan, sakto siya. So, ang value ng humidity ratio natin, that is in, tawag nito? Basta yan yung, niya, no? Yung variable niya, specific humidity, or humidity ratio is 0.018. So, kilogram moisture or vapor per kilogram dry air or air, no? Okay, 0.018. So, sakto siya. And then, sunod, kunin natin yung relative humidity, RH. Ito 70%, 60%, nasa gitna siya ng 60 and 70.
Okay, so ang gagawin natin dito is to draw lines. So, syempre, iproproject mo dito. Ito yung gitna. Yan, di ba? Parang yan yung gitna natin. Nung, ito yung 65. So, 65 yan, di ba? 65%. Eh, lampas pa siya doon. So, try mo ulit igitna. Yan. So, parang sumakto na siya, no? Hindi naman kailangan na napaka-precise, no? Basta yung pinaka malapit doon na tatama yung pinaka-graph natin sa property ng air, okay na siya, no? So, dito, ang RH natin ay relative humidity. So, lang pa siya 65% and then kalahati pa siya ng or mas mababa pa sa kalahati ng kalahati. So, this is 67.5. Ito, no? So, dito lang siya. Pwede na natin sabihin, 67 mga 0.3 to 4, no? So, pwede na yan. 67 to 67.5. Pwede na yan. Accepted na yan. Yung value natin ng RH, no? 50%. With percentage unit, no? 67.3 or 67.5%. Yan na yung relative humidity natin. Okay? And then, sunod is the specific volume. Yan. So, si specific volume, gitna siya ng 88. Ito ay 89. Yan natin na ibang kulay. So, 88 and 89, 90. So, kapag gagawa tayo ng gigitnain natin ulit to, no? So, kung ito ay 0.89, ito ay medyo maliwanag yung yellow. So, ito ay 0.885, di ba? Kasi ginitnaan pa natin yung 88 tsaka 89. And then, so, nandito siya, yung point natin. So, pag ginitna mo ba ulit yan, ito ay, tapos, kalahati pa to, no? 0.8825. Yan, di ba? Kalahati ng 525. Tapos, pag kinalahati yung pa ulit, ayun, sumakto na. No, ayan. So, ito na yun. So, ilan na yan? So, ito ay 0.008. Kung ito ay 25, kalahati pa ng 25 ay 13. Sabihin natin 13 plus 13 ay 38. 38. So, ang value ng specific volume natin, ilan pala yan, no? Is 0.88382. Pwede na 0.884. Ayan, pwede na yan. Ang unit natin, kilogram, specific volume pala to, no? Meter cube per kilogram. Okay? And then, okay na tayo dyan. Sunod naman is the dew point. So, yung dew point, same siya ng hilera ng specific humidity. So, kung ididiretso natin yan, sakto siya dyan. Okay, so dito yung dew point. Okay, so ang dew point ay 20, 21, 22, 23, 24. So, kalahati siya na nasa 23 siya to 24 between. Ito yung 23.5. 1, 2, 3. Pag kinalahati mo ulit, 23.25. So, dito ay 23.1. So, ang dew point, TDP, that is 20, 21, 22. 22 lang pala. 21, 22. Bago pa
23, tama, 23. 23 point, ito yung 5 niya, ito yung 2.5, siguro nasa 23.1 to 23.2 degrees Celsius. So, kayo napipili niya, no, kung ano yung sa tingin nyo, ano yung mas pinakamalapit na temperature. So, this is the acceptable temperature or value based on my interpretation dito sa psychrometric chart. So, meaning, itong dew point na to, kapag naabot ng hangin na merong 30 degree wet, dry bulb and wet bulb, yung 23 degrees, magkakaroon ng dew or yung pagtutubig, no? Galing pag tumama sa malamig na bagay yung hangin. Kasi yung hangin ay may water content. So, yung water content niya, naka-gas form, water vapor ang tawag. Kapag naabot niya itong dew point, dun siya magko-condense, no? Pabalik ng tubig. Okay? So, ilan na? Meron tayong specific humidity or humidity ratio, relative humidity, specific volume, and ano pa? Dew point. Kulang na lang tayo ng enthalpy. So, yung enthalpy is ipoproject natin yung line. Iba yung line ni enthalpy, no? Kesa kay yan, halimbawa ito. Iba yung ano niya. Ipapantay niyo siya dyan. Dapat magpa-parallel. Ayun, sumakto. Okay, so iba yung linya ni wet bulb kay enthalpy. Pay natin kulay. Pink. Yan. Okay, so dito, ang enthalpy natin is equal to, ito yung 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. So, 76 kilojoule per kilogram. Yan. So, nakuha na natin lahat ng property na pwede natin makuha dito sa psychrometric chart. Again, lagyan natin ng ito yung pinaka-final na values or property na pwede natin makuha. Si enthalpy, si relative humidity, si humidity ratio or specific humidity, si specific volume, and si dew point temperature. Okay? So, yan. So, try pa natin ibang example. Okay, so hindi lang laging si wet bulb and si dry bulb ang given, no? Pwedeng ibang combination. For example, meron kang wet bulb na 23 degrees and binigay ka naman ng RH, no? Relative humidity na 60%, example. Yeah. Okay, so dapat alam natin kung nasan si wet bulb and si RH para mag-graph natin siya. Malaman muna natin kung saan yung point itong given, no? So, yung kanina example, ang given ay wet bulb and dry bulb. Ngayon, wet bulb and RH. Okay? So, si RH, 60% ito. No? Ayan ay 60%. Si wet bulb ay 23. So, 20, 21, 22, 23. So, ito yung 23 wet bulb. Then, tsaka natin lalagyan. Kung may ruler kayo, syempre na mas magandang ruler yan. Ayan. Okay. Sana ba yung 60? Yun. Ito yung 60%. So, dito. Sumakto siya ulit. Pero hindi siya ganun kasakto. Ayan. Kung i-zoom natin to, yan. Dito. Yan. Yan yung point natin. No? 23 and 60% RH. So, kung kukunin natin yung manipis na ba ito? Pinakamanipis na. Yung specific humidity. Nasa taas pa siya nung linya na yan. Or the humidity ratio, no? Yan, sakto naman siya.
So, mas maganda, meron kayong ruler, syempre. Yan. Tama ko lang muna dito. And, tsaka ko baguhin. Yan. So, dito. Ayan, no? So, lampas siya onte sa 0.152. Ayan, so ito ay 0.015. Ito ay 0.0152, di ba? Tapos ito ay 0.0154. So, pwede nating sabihin na ang specific humidity natin is equal to 0.0152. Ito na yung 2 eh. So, ito 4 na to. So, hindi pa siya umabot sa kalahati na 2.5. Siguro, 0.01522. Ayan. Okay? Or close to that, no? Ayan. Yan. Pero hindi na abot ng 3 yun. No, kasi ito 0.0152 na tong linya sa taas na to. Tapos ito 0.0154. So, ito ay 0.01522. Okay, hindi umabot sa 3. Ayan. Ang unit natin, kilogram vapor per kilogram air. Okay? And then, sunod, yung point natin, nandito pa din, no? So, pwede natin makuha yung dry bulb naman. Kasi, pabalik tayo eh. So, ito yung, ano natin, yung point natin. So, hindi naman siya sakto dito, no? Kung titingnan natin to kung anong temperature dito sa baba, ito is 25, 26, 27, 28, 29. So, pwede nating sabihin na 29.1. Pwede na. No? Kasi onti lang naman yung nilagpas niya. So, ang dry bulb is 29.1 degree Celsius. Okay? And then, sunod, yung, ano pa? Meron tayo RH, no? Given yung RH. 60%, may wet bulb tayo. 23. So, lagay ko na lang din, no? Wet bulb is 23 degrees. And yung RH is 60%. Yan yung given natin. Sunod, ang specific volume. Ito yung medyo mahirap tansyahin kasi maluwag, no? So, pwede naman kayong gamitan ng ruler yan. Tapos, pag nasakto mo ng 10 yan, edi tigi-isa yan, no? Na bilang. So, 86, 0.87. Pakita natin na. Ayan. So, dito, ito yung gitna niya. Okay? Uy, pwede na yan. Sa gitna. Gitna ng gitna, no? Ayan. So, ito ay specific volume ay 0.87. Ito, 87.5 to. 0.875. Ito, 87.75. Diba? Kasi plus 25 to. Kalahati ng 50 is 25. 0.8775 bago mag 0.88. No? That is unit natin, meter cube per kg. Ayan. So, specific volume. Sunod, yung dew point. No, dew point. Saan tayo ito? Ito na lang pala. So, same siya ng linya ng specific humidity. Sorry, no? Hindi ko na nilinya. So, medyo mataas lang siya onte dito banda. So, dito 20, 21. So, kalahati. Ang dew point natin ay 20.5 degree Celsius. Okay, 20.5 degree Celsius. And the last is the relative humidity, RH. Lagyan natin ang linya. Ano pa bang hindi nakuha ang linya? Kulay green. Hindi lang kasi maano to, no?
Yan. Sorry. So, linyahan ko dito banda, no? Hindi na makita. Okay, lagyan ko muna ng linya to. Para ayusin na lang natin mamaya. Yan. 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 Tignan muna natin kung tama. Ito ay lalagyan ko dito sa linya na to. And then, dapat parallel sa ano. Ito, hindi to parallel, no? So, parallel ng linya ng enthalpy. Ayan. So, yan. So, 65. Ito, 65 na to. 66, 67, 68. Gitna na 68 and 69. So, that is 68.5 kilojoule per kilogram. Ito yung enthalpy natin for that problem. Okay? So, yan. Kompleto na, no? Ulitin natin. Recall natin. So, this is enthalpy. Meron tayong dew point. And then, meron tayong specific volume. Meron tayong dry bulb. And meron tayong specific humidity. Okay? So, yan. So, try nyo lang muna mag-practice din, no? Para makuha nyo kung paano gumamit ng psychrometric chart. Okay? So, thank you and good luck sa mga gagawin nyo. Okay? So, thank you.